Po mga kapatid, tatayo na po tayong lahat. At umpisahan na po natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Sama-sama nating awitin ang awit ng pastor. Tunay nga po, Lord, ikaw ang aming pastor, ang gabay at sanggalan sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay, Lord. Maraming pong salamat. Sa lahat ng mga pagpapalang, biyayang pinatulog po sa amin, Lord, sa kalakasan, higit sa lahat, Panginoon, sa kaligtasan, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang maghari sa amin sa oras na ito.
Ikaw po, Ama, ang nasa gitna namin. Ikaw po, Ama, ang manguna sa amin, Panginoon, puspusin mo kami, Ama, ng iyong lakas ang aming kahinaan, upang ang bawat gawain ng banal na Espiritu Santo, Ama, ito po'y aming mapagtagumpayan na ayon sa iyong buhay. Panginoon, panghirapatin mo po, Panginoon, ito po'y maging makabuluhan ayon sa iyong kalooban, Lord, na sa aming pagsunod sa mga aral mo, Lord, na sa aming pagsunod sa mga salita mo, Panginoon. Lord, lahat kami nawa, Ama, ay iyong mababago, Lord. Patuloy mo po kami, Ama, pakalinisin. Patuloy mo po, Ama, alisin sa amin na nagpaparumi sa aming katawan at espiritu. Lahat, Panginoon, puot, galit at hinanakit, inggit, Lord. Kataasan man yan, Ama, o kahambugan, Lord. Patuloy mo po, Ama, itong tanggalin sa amin, Lord, upang aming patuloy na matalikuran ang lahat na ito, Lord. At ito naman po'y aming pinagsisihan, Panginoon. Upang magiging karapat-dapat kami, Ama, sa iyong banal na harapan sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, patuloy mo kami, Ama, gagawin na bilang manggagawa mo, Panginoon, sa ubasan mo, Ama. Patuloy mo po kami, Ama, ipagkaloob sa amin ang karunungan, Lord, na aming inaasahan, Lord. Wala po kami amang kaalaman, Panginoon. Puspusin mo po kami, Panginoon. Ipaalam mo po sa amin, Panginoon. Iloob mo sa amin, Panginoon, ang espiritu ng kagalingan, espiritu ng pagkakaisa, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, espiritu ng karunungan, Lord. Upang maunawa namin, Panginoon, ang mensahe mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Patuloy mo po kami ang magagamitin bilang manggagawa mo, Panginoon, ayon sa plano mo. Patuloy mo po, Lord, ibubuhos sa amin ang grasya ng kalakasan, Panginoon, upang maramdaman namin ang tamis ng pagbibigay namin, Lord, sa aming sarili, para sa ikabubuti ng lahat, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, babaguhin, Panginoon, sapagkat wala kami ang magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Lord. Kung sa amin lamang, Panginoon, kagustuhan, Lord, hindi namin magagawa, Ama, kundi ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ang masusunod, Lord, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ama, lubos po kami, Ama, nagpakumbaba at kumikilala sa iyo, na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, Diyos ng kagalingan, Panginoon. At patuloy din po namin, Panginoon, itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga kapatiran, Lord, na may mga karamdaman, nasa ospital, Lord, nasa bilangguan man sila, Panginoon. Nasa kanilang mga tahanan, Lord, na wala na po silang inaasahan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. At aasa pa, Panginoon, na nawa silang lahat, Panginoon, ay makabangon sa ilang mga higaan, Lord, at patawarin mo sila, Ama, sa kanilang mga nagagawang mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa walang hanggang kabutihan mo, sa walang hanggang katapatan mo sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, na kung minsan nakakalimutan ka namin, Panginoon, nakasama ka namin sa bawat oras ng aming buhay, Lord, nakakagawa pa rin kami, Panginoon, ng hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, patawad po, Ama, patawad sa lahat namin magagawang mga pagkakasala, maging sa isip man ito, sa salita at sa gawa, Lord, patawad po, Ama. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa makaparehang bugtong na anak mo na Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas na walang kaliwanagan, kasama ng Espiritu Santo at sa tulong ng mga pananalangin na ng mga Birheng Maria. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, winika mo, ang awit ay doble ng pananalangin, kaya sabay-sabay po namin, Lord, aawitin na. Lord, I am searching for you. For you, I know.
Santo, Kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya At nawa. kayo pong lahat, Luwalhati sama sa Anak sa Espiritu Santo, kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, patuloy po tayo nakatayo. At tatawagin po na po para sa Ebanghelyo sa pag-ibig ng Diyos, Sister Maris Sarabia. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong lahat. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan. Na iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumabing lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo. Mateo 11, verses 25 to 27. Ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat pinili mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at ang anak ang mga pinili ng Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na paghahayagan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri na namin ang Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po, mapagpalang umaga sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa lahat po ng narito sa oras na ito, sa ating elder, Brother Toy Douglas, sa ating pong dalawang senyorita, na atin nung ngayon na nakadalo sa panawagan ng ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa ito, sister. At ang mga basugin na tago-subaybay sa live stream viewers na ating mga kapatiran, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Saan man kayong dako ng ating bansa, no? Tunay po ang ating ngayong Ebanghelyo, napaka-isilang, dalawang instances lang po, no? Bali na hatid pa po itong lumapit sa akin at magpahinga. Bukas pa po yung contemplation ni Ate Duterte, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, no, na umiikot to sa ang mensahe ng ating Panginoon, umiikot sa bata, no? Ang ugali ng bata. Ano ba ang kalamihan ng isang bata? Ang isang bata ay mababa ang loob, hindi mapagtanim ng galit. Pakita mo yan, mga magkakaloro, maya-maya nag-aaway, mag-iyakan pa, pero maya-maya naman, nakita mo, maglalaro na naman sila, no? Na tunay na hindi sila nagtatanim ng galit, marunong silang sunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng magulang. Tunay nga po ang bata ko po kasi hanggat maliit, kailangan po natin hutukin sa mga magandang asal. Kung ano man yung kalugod-lugod sa ating Panginoon, huwag natin hayaan lang na lumaki ng wala silang natututunan, i-guide natin sila ng maayos at tungo sa
kabanalan, ano, mas maganda po yun kasi nakikilala, maliit pa lang sila, nakikilala na nila ang ating Panginoon, no? Kasi ang bata talaga namang pag nakakapakinig sila, no? Sabi nga kung ano tayo ginagawa ng matanda, ginagaya ng mga bata. Kaya wag po tayo magpapakita, yung pag nakikita niya na ang gulo-gulo ng tahanan nila, magulang nila, nag-aaway, nagmumurahan, ano po maa-adapt ng bata? Ganun din. Kaguluhan din at lalaki silang wala kapayapaan at lalaki silang, ayun, nagmumura, gano'n. Kasi kung ano nakikita nila sa kapaligiran nila. No? At dito pa po, tumungkay tayo sa Marcos 10 po, no? Verses 13 to 16. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. May mga tao nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus sa mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung nga po nung isang pa, nagpahayag muli ang ating Panginoon ng katangian isang bata, ang kahalagahan po ng isang bata, ano, na sabi nga niya, ang sino man tumatanggap sa isang maliit na tulad ng isang bata, ay hindi raw po, ang hindi raw po tumatanggap, ano, hindi raw po makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Kasi ang bata talaga, naroon sa kanila ang kababaan ng kalooban. Kasi talaga tayo, malalaki, pagka nagkaroon tayo ng kagalit, naku, sumpayin ng kagalit na yan. Pagpantay ang ating paa, hindi kita babatiin. Ganyan ang lumang buhay natin. No? Wala tayong pagpapatawad, wala tayong kapayapaan, wala tayong pag-ibig sa ating puso. Pero ngayon po, na nakilala natin ang tinig ng ating Panginoon, kung tingnan niya tayong binabago, dinaalis niya yung pagiging mataas natin. Na tunay nga po, sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay kanyang ibababa at ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakapagpulit ang ating Panginoon, gusto niya lagi nasa ang ating paa lagi na nakatungtong sa lupa, hindi tayo pwedeng umangat. Wala tayong dapat ipagmalaki kasi lahat yung kanya na. Lahat ng nasa, maging sariling buhay natin, kanya rin. Maging ang ating lakas, kanya rin galing. At lahat ng nakikita natin sa sanlibutan ay kanyang lahat dyan. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki na tulad ng iba na kapag nagkaroon na ng konting pera, parang sabi nga, ang langaw na nakatungtong sa kalabaw ay bataas pa sa kalabaw, ano? Hindi dapat po na gano'n ang ating ugali kasi po hindi yung kalagod-lagod sa ating Panginoon. Gusto talaga niya kababaan lagi, no? At kung ano yung makatutulong sa ating kapwa, kung meron kang konting blessing, sabi nga, share your blessing. Amen. Po, kasi po talaga, dyan tayo makikilala na tayo tunay na alagad ng ating Panginoon. No? Amen po. At sa pipa ng Panginoon, ang karunungan sa sanlibutan, kamangmangan sa ating Panginoon. Diba sinabi niya sa atin, ano ngayon, Ebanghelyo, no? Pinilihin mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Amen po. Matatalino raw po, siyempre yung mga ano yan, may mga degree holder yan, mga attorney, mga doktor, huwes, judge yan, ano. Sabi nga ng unang panahon, yung mga escriba pariseo, sila yung nagtuturo ng mga kautusan ng ating Panginoon, pero sila yung lawmaker, law abider, no? Sila yung gumagawa ng batas, sila rin naman yung hindi mga tutupad sa batas ng Amerikano, no? Ayaw ng Diyos ang gano'n. Gusto niya, talagang, sabi nga, pagka yung sa mga politiko, di pa po ba makikita natin sa panahon nila, lalo ngayon, pag bubutuhan next year. Naku, lahat dyan, magagay-gay nilang lahat puntahan yan. Donated by, nakalagay pa, paskila, laki-laki yung mga pangalan nila. Hindi po ganun ang ibig ng Diyos. Sabi nga, pag naglimos ka sa iyong kapwa,
kahit sa pinakamatalik mong kaibigan, huwag mo raw po pagsabi. No? Pagka nabigay ka, tanging ang ating Panginoon lang at ikaw sa sarili mo ang nakababatid noong bagay na ginawa mo. No? Huwag na natin ipagmamalaki yun na may sobre tayo, lalagyan mo ng pangalan, lalagyan mo pa ng grupo, lalagyan mo pa ng amount. Huwag kong ganun. Kasi tinanggap na raw natin ang ating gantimpala sa lupa. Hindi tinanggap natin sa Diyos ang pagpapala kasi ganun parang pinagmamayabang mo pa yung dinonate or amount na love offering mo. Kailangan daw po ikaw lang at ang Panginoon na makababatid niya. Kaya kay buti-buti ng Diyos, salamat kay Lord, no? Sa pamagitan ng mga buhay niyang salita, hindi niya tayong binabago. Sabi pa ng Panginoon, lagi lang tayo mababa, huwag tayo magmamataas. Tunay nga po na sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang mga buhay na salita, at salamat sa Diyos kung hindi tayo natin binabago, hindi tayo nakasusunod sa mga pinag-uutos niya. Hindi po sapat yung nakikinig lang tayo, no? Nakikinig, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Ang gusto po ng ating Panginoon, pag ipinasok natin sa isang tenga natin, ituloy natin sa ating puso at ating isabuhay ang mga buhay ng salita. Amen po mga kapatid. Amen po natin ang ating Panginoon. Amen po ang ating Panginoon, napakabuti. Dakila ang pag-ibig niya. Amen po. Kasi po, kung di ba naman dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon, walang bahay tunis, walang bahay ng kasalanan. Inako tayo, lahat ng kasalanan natin, inako na niligtas tayo mula sa pagkaalipin. Gusto niya tayong malaya, no? Tanggapin ang katotohanan ng mga buhay niyang salita kasi sa mga buhay niyang salita, diyan lang tayo makakalaya. Kapag tinanggap na natin ang buong puso, tunay na pagbabalik doon sa Kanya, pagsisisi ng mga kasalanan, unti-unti po yan. Yung mga pagpapala, mararamdaman natin yung dumadaloy sa ating mga anak, sa ating mga manugang, sa ating mga apo, sa ating sasabing Lord, isa lang ang maglingkod sa sambayanan, tatlo ang kaigakapatasani lahi ang kanyang pagpapala. Amen po mga kapatid. Alakahan po natin ating Panginoon, tunay na ako napakabuti ng ating Panginoon. No, hindi niya tinitignan yung mga nagawa natin kasalanan ng unang pagpanahon. Ang tinitignan niya yung talagang taus-puso natin pagbabalik loob sa Kanya. Nakabukas lagi ang Kanyang puso, nakalad ang dalawang kamay niya para tayo tanggapin, tayo yakapin. Ayaw niya nang may anak siyang nawawala. Di ba yung siyang siyang na mga tupa, no, nawala ang isa, hinanap niya, iniwan niya yung siyang siyang, iniwan niya yung siyang siyang, hinanap niya yung isa. Isa lang yun, hahanapin pa ng Panginoon, napakahalaga sa Kanya yun. Kasi, amen po, para naway mag-asal tupa tayo na mag-asal tupa tayo na nakakapakinig. Kasi ang mga tupa, nakikilala nila ang kinig ng ating Panginoon at sila'y sumusunod. Nawa, ganun din ang mangyari sa atin, no? Sa ating pakikibaka sa mundong ito ngayon. Kabi-kabila ang mga problema, pero alam natin nandiyan ang Panginoon na talaga namang siya ang tunay na dapat natin sandigan kasi siya lamang ang batong sandigan na kailanman ay hindi magigiba. Amen po mga kapatid, palapakan po natin ang ating Panginoon. Talagang napakabuti ng ating Panginoon, no? Sa kabila namang makasalanan talaga tayo, may mga mortal sin, maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin yan, no? Hindi, sabi nga, kung kayo nagtatago sa dilim, ihahayag ko kayo sa liwanag. Ayaw ng Diyos nang nasa dilim tayo, gusto niya nasa liwanag tayo. Ayaw niya mamuhay tayo sa kabuktutan. Gusto niya sa matuwid na landasin tayo. Diba? Amen yung pong ating awit ng pastor, ano? Yung ating credo. Hinihimok tayo sa matuwid na landas, ano? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kailanman, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Alam natin na lagi siya nandiyan sa ating tabi. Ano man yung mga ulos na yan ng ating buhay. Nariyan siya. Handa siyang tumulong sa atin. Handa niyang pakinggan. Minsan nga di pa natin hinihingi, binibigay na ni Lord. Amen po mga kapatid.
Hindi pa natin hinihingi yan. Alam na ng Diyos yan kung ano yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. No? Kahit hindi natin yan hinihingi, alam ng Diyos yan. Ipagkakalog niya yan sa atin kung makabubuti sa atin. Pero kung humihiling tayo na, Lord, patamain mo naman kami sa loto. Kung hindi yung kalooban ni Lord, hindi magaganap. Kasi alam ng Diyos lahat yun, no? Kung karapat-dapat kang bigyan ng ganon, bibigyan ka. Pero kung hindi, alam niya nga hindi sa'yo makabubuti. Kasi minsan ang tao, pag nagkapera na, wala nang praise the Lord, erase the Lord na. Amen po? Hindi naman po lahat, pero ang karamihan po, kung yung mayayaman, meron po rin naman mga gintuang puso na talaga nagdo-donate sa mga orphanage, sa mga nilikha ng ating Panginoon at talagang sadyang nangangailangan. Sabi nga ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa pinakamaliit ko, nilikha sa akin mo yung ginawa. Kaya kay buti-buti ni Lord, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. To God be the glory. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, dadako na tayo sa mensahero na pinagkalog ng ating Panginoon sa pag-ibig ng Diyos. Pagkalubo natin sa ating kapatid, Brother Ramil Siton. At dahil na kami yung pinagpala, magiging pagpapala rin kami sa iba. At
at sa buong mundo. Maraming salamat. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to speak, and my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. At sa isang tinig. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pagpalang oras po sa ating Panginoon, sa ating Birhen Maria, sa kabanang banal ng Espiritu, at sa inyong mga kapatid namin, brother and sister sa community, at sa mga taong nanonood dito sa amin, at sa mga nanonood sa cellphone nila, at sa mga taong nag-share at nagpo-post ng aming gawain, at yung mga nagiging top na tagapagaw namin, sa mapagpalang oras po. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ito yung sinasabi na kahit 3 stanzas, 3 verses lang yung sinasabi dito, ang pagkakasama-sama at yung relasyon ng ating Panginoon, Diyos Ama, at sa ating Panginoon Jesus. Amen? Gaano kalakas itong pundasyon na ito bilang isang mag-ama? Amen? Kaya nga, sinasabi dito ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos Ama ay lagi natin kasama. Amen? At nagpakita rin ng ating Diyos Anak upang maging kasama natin at maging sandigan at yung ating pananampalataya ay mabuhay sa araw-araw. Amen? Kaya nga tinuro ng ating Panginoon, Jesus, kung paano magdasal. Diba sa una pa lang na sinabi niya, itong sinabi niya sa Mateo 6:9, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ano mo. Amen? Ibig sabihin, pinipraise niya agad, wino-worship niya agad ang pangalan ng Diyos Ama. Amen? Kaya nga, kapatid, kung ating sasabihin sa iba ng ating Ama, ay ang ating Panginoon, gaano kaya kapangyarihan ng Panginoon na pumupunta sa atin at dumadaloy sa atin? Amen? Kung meron tayong Ama dito sa mundo, meron tayong Diyos Ama sa langit. Amen? Gaano na lang kayo, mga kapatid, tanungin ko kayo, gaano ang pagmamahal ng inyong Ama? Amen? Siguro, iba-iba tayo ng pagdisiplina sa ating Ama o ng ating mga magulang. Iba't iba ng ugali. Amen? Iba-iba ng kinagisnan natin. Amen? Meron din naman mga negative na pagiging magulang. Yung mapalakit. Amen? Yung wala, ay physical, present, pero absent sa pag-aaruga ng anak. Amen? Hindi binibigyan ng atensyon ng kanyang anak. Buti na lang, meron tayong Diyos Ama na kahit sabihin mong kung ano man dinadaan sa sitwasyon, mapapaba man tayo, or sa taas. Amen? Di ba, nandun ang ating Panginoon na ginagabayan tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating topic ngayon na pag-uusapan, ang title ay A Father's Love. Amen? Simulan natin sa Romans 10, verse 9 to 10. Ito po ang sinasabi. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it's with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ang salita ng Diyos. Yan. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon, na ang sinasabi natin, na ginodiyos natin,
ang ating Panginoong Jesus, amen, na ang pinapasalamatan natin, wino-worship natin, ang tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo, yan, pinibigay natin ng kalayaan na dumaloy ang pagmamahal nila, ang biyaya nila, at ang magiging kakatawan sa ating pagsasalita, sa ating mga gawa, ay ang kanilang mga grasya. Amen? Hindi lang tayo kumikilos para sa sarili natin. Pagkos ginagamit natin ang kanilang mga salita, at doon nakakapagbigay din tayo ng kapayapaan sa ating sarili. Nagbibigay tayo ng kapayapaan, magandang inspirasyon sa iba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya magbigay po tayo ng 4 na prinsipyo na paano kumikilos ang Diyos Ama. Amen? Ang ating Panginoon sa atin. Unang prinsipyo, God works through patience. Amen? Kapatid, ang pasyensya natin ay kailangan. Amen? Meron tayong hinihiling sa buhay. Lahat naman tayo. Pagkos, kahit sabihin mo hindi pa dumating, isipin mo, dumating na. Amen? Magandang pag-isipan na ang di pa naiisip ng ibang tao na magagawa natin, ay kayang-kaya natin gawin. Amen? Huwag tayo makikitig sa ibang tao na hindi naman natin sinasabi sa atin na kaya natin or nagbibigay ng negative thinking sa atin na imposible ang lahat. Amen? Diba? Sinabi ng ating Panginoon, kung imposible sa tao, posible sa Diyos. Sino ba yung nakapitan? Ito ang Panginoon. Sino ba ang ating Panginoon? Pwede ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen? Complete package. Ibig sabihin, kapatid, pwede mong gamitin ang kapangyarihan nila. Pwede mong gamitin ang kanilang pangalan. Amen? Para sa iyong gustong makamit sa buhay. Amen? Roma 8 verse 15. Ito ang sinasabi. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagpupok upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumawag sa Kanya ng Ama. Ama ko, ang salita ng Diyos. Kapatid, ang original word na binanggit ng ating Panginoon dito na Father, is sinabi niya, Aba. Aba means Papa, Daddy. Amen? Ito yung narinig natin sa mga bata, di ba? Paano ba natin natuturuan? Di ba masaya tayo? Yung unang pagbigkas ng ating mga anak, Mama, Papa, di ba yung una nating maririnig? At doon pa lang, masaya na tayo. Amen? At kung lagi natin sinasabi, kahit ilang taon na ba, kung malaki na ang ating mga anak, sinasabi natin na, bakit ganun? Gusto pa rin nilang magpabuhat. Amen? Diba nakakamiss kung iisipin natin yung mga anak natin, diba? Malaki na. Eh, nasaan kaya yung mga anak natin na pagkagaling sa trabaho o kaya nakaalis na tayo ng bahay saglit, bigla namang dumarating at sumasalubong sa atin. Amen? Nakakamiss yun, diba? Pero ang ating Panginoon, amen, lagi naman natin kasama. At kung gaano namimiss ng anak ang kanyang ama, ang kanyang ina, amen? Di ba dapat doon din natin namimiss ang ating Panginoon sa oras na tayo'y malungkot, sa tayo'y namumroblema, amen? Doon na sasabihin na, Panginoon, alam ko, itong binigay problema sa akin, itong inalaw na problema sa akin, kaya ko. Kasi nga, kahit sabihin mong muhugot ako ng negative thinking, or masama na iniisip ko, nandun pa rin naman ang yakap mo, Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya ang unang prinsipyo, kapatid, na tinatawag natin, God works through patience. Magbigay tayo ng halimbawa. God works through patience. Kung kilala niyo si Colonel Sanders, maraming rejection. Hindi isa, hindi dalawa, hindi lang bagkus 1,009. Amen? Rejections. Ang sasabi niya, sisel niya yung kanyang chicken recipe. Amen? Kung ikaw may mga tindahan, chicken recipe, kukuha ka ng porsyento, diba sasabihin mo sa kanya, bakit ko kukunin ang recipe mo? Eh, may recipe kami yung sarili. Umikot siya, hindi lang buwan, hindi lang araw, hindi lang linggo sa Amerika, umikot siya halos 2 years na.
at matanda na residents. Pero tingnan nyo ngayon kung gaano karami ang branches ng KFC. Amen? Ganun din. Kung sa local naman, malalaman nyo yung National Bookstore. Amen? Na maraming pinagdaanan, tikmaan, pero nakatayo pa rin ang National Bookstore. Nalugi, pero tumayo pa rin. Amen? Ganun pa kaya tayo. Bakit tayo mawawalan ng pasyensya, kapatid? Kung alam naman natin, kahit sabihin natin, bumababa na tayo, iiyaang pa yung tao ng ating Panginoon. Dahil nga ang Panginoon ay ama rin natin. Amen? Nadapa ang ating anak. Diba? Anong gagawin natin? Diba tinatayo rin natin sila? Inaalaw din natin na kahit papaano, madapa sila, pero nandun pa rin yung tuturuan natin sila na maging matatag, maging mas malakas. Maraming bukol na nangyari sa anak ko, maraming dapa na nangyari. Pero tutulungan ko pa rin siya na bumangon at tinutulungan ko pa rin naman siya na itong pagkatapos ng dapa, untog, amen, matututo siya. Amen? Uunti-unti ang kanyang mga problema, uunti-unti kanyang kung ano man kasi hindi niya makita. Amen? Alam niya, magkakaroon siya ng kurunungan upang maiwasan to. Amen? At ganun din tayo magulang. Kasi ang ating Panginoon ay Ama natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawang prinsipyo, kapatid, God works through problems. Amen? 1 John 3 verse 1. Tignan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasilibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May katanungan ako sa inyo. Paano ka napunta sa community ng Servant of Mary? Paano ka tinawag ng Diyos upang makinig ng kanyang salita? Amen? Paano ka tinawag ng Diyos upang gumanap sa salita? Gumanap sa kanyang gawain. Amen? Marami-raming pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Kasi nga, ang sinasabi rin natin, naisip natin, kasi nga, yung problema, yung kasakitan, di ba ginamit ng ating Panginoon yan? Amen? Pero yung problema na yan, kasakitan na yan, yung manarisim na yan, kapintasan na yan, ginagamit ng ating Panginoon yan. Upang makita natin na sa kabila nito, meron tayong kalakasan. Amen? Naalala ko ang isang estudyante na nag-aral ng judo, putol ang kanyang kaliwang kamay. Amen? Pero nanalo ang estudyante na ito sa pamamagitan ng isang move lang. Sumali sa judo tournament, sa isang move lang, nanalo siya. Amen? Champion siya. Kasi nga, hindi niya rin alam yun. Bakit tinuturo sa kanya ng kanyang master, isang move lang. Sabi ng kanyang master, kasi nga, ito ang dapat mong matutunan. Ito ang dapat mong kailangan. Amen? Yung sa judo na yon, isa lang move na tinuro sa kanya, pero ito ang pinakamahirap na move. At ito, ang kailangan lang na i-counter itong moves na to, ay yung paghawak ng kanyang kaliwang kamay. Amen? Kaya pala hindi malabanan ng mga kalaban, hindi matalo siya kasi nga, puto ng kaliwang kamay. Pero yun ang naging kalakasan ng estudyante nito. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kaya nga, kapatid, ang ating Panginoon, Daddy, is Emmanuel. Means God is with us. Lagi siyang nandito. Lagi niya tayong tinitingnan. Katulad ng ating Ama. Halimbawa, kahit yung mga mister natin, mga asawa natin, amen? Di ba kahit pa paano, ito mga babae, iniisip kasi nila, kahit sabihin mong busy yung kanilang asawa, gusto nilang malaman na kinakamusta sila. Mas gusto nila na laging iniisip sila. Amen? Na hindi naman puro dapat trabaho lang. Minsan, tawag ka rin pag may time. Text ka rin pag may time. Amen? Kasi nga, yung ganun ang perception ng babae. Kahit pa paano, ay, hindi mo ako na-miss. Na-miss kita, sasabihin ng asawa, hindi mo ko na-miss ng ilang oras, ilang minuto. Hindi ka tumawag, hindi ka nag-text. Diba?
Pero yun ang ating Panginoon, di ba? Kung gano'n nga, nami-miss natin ang ating mga asawa, o kaya, ano natin, attitude natin gano'n, dapat ma-miss din natin ang ating Panginoon. Amen? Pagbigay tayo ng halimbawa rin naman sa prinsipyong ito. Ang prinsipyo na God works through problems. Alam nyo kung sino ang may kasikatan sa mga foreign? Di ba may mga foreigners? Mga foreign na actors na may, ano naman, may kapintasan. Halimbawa, kapintasan sa pagsasalita. Sino may isip nyo yung kapintasan pagsalita? Amen. Sylvester Stallone. Amen. May kapintasan sa pagsasalita. Yung magsasalita siya, di mo intindihan. Mr. Bean, Rowan Atkinson, di ba? Mr. Bean. Amen. Ito yung mga problema nila na si Mr. Bean, Rowan Atkinson, di ba? Parang, bakit ganun yung mukha niya? Iisipin ng iba mukhang alien. Or iisipin walang talento. Boses pa lang, hindi makapagsalita. Amen? Di ba yung gumagano ng ganun? Pero ito pa ginamit niya, gumawa siya, kasi nga hindi siya makakuha ng trabaho, gumawa siya ng sarili niyang show. Amen? Kaya nga sumikat ang Mr. Bean. Amen? Kaya nga, ito yung nagpayaman sa kanya, nagpaunlad sa kanya, nagpasikat sa kanya. Amen? O, di ba? Hindi siya magaling na tao. Pero yung kainahan na yun, ginamit niya upang makapagpasaya rin ng tao. Amen? Upang makapagbigay ng aral sa tao na hindi lahat perpekto. Pero binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na itong mga problema at mga kahinaan natin ay ginagamit din natin sa tama at upang makapagbigay ng aral, informasyon at ng entertain sa iba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlong prinsipyo, God loves working with you. Galatia 4 verse 6. At dahil kayo yung mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ang salita ng Diyos. Yan kapatid. At dahil kayo mga anak ng Diyos, sinugo niya ang banal na espiritu. Amen? At ang banal na espiritu na ito yung nakikare sa atin, sa oras na tayo malungkot, sa oras tayo galit. Amen? Kinikare na tama na, huwag ka na magalit. Lagi na lang, di ba? Ito yung nagsasabi sa atin, kung galit na yan, huwag mo nang panghawakan kapatid. Pwede ka naman ngumiti sa kabila ng galit na yan. Nanood din ako kahapon ng gawain natin. Di ba sabi ni Sister Baby, yung galit na yan, huwag nyo nang hawakan. Oo nga, galit ka nga. Pero tama na yan. Amen? Nandito tayo sa gawain. Di ba? Nandito tayo sa gawain. Bakit pa natin panghawakan na yung galit na yan? Eh, tayo nga, marami tayong ginawang kasalanan. Tayo nga, maraming pagkakamali. Nagalit ba ang Diyos? Hindi. Di ba? Hindi nagalit ang Diyos. Pagkus sinasabi niya, tinatama niya tayo. Amen? Ginagamit niya ang iba, ginagamit niyang instrumento, ang tagapagsalita, upang maputol na yung kamalian na yan. Amen? Pero huwag kang magagalit pag kung ang sinasabi namin ay tatama sa'yo. Aray ka na. Di ba? Nakita ko yung comment, sabi ng isang sister natin, aray ko. Pati ba? Di ba? Sabi niya, aray ko. Pero, ang aray ko na yan, yun yung parang magbubukas sa ating puso na malaman natin, oo nga no, naisip ko rin, katagal na yung gawain natin, katagal tayo sa gawain. Amen? Sasabi tayo ng Diyos, marami na nagsasalita, bakit hindi ko ina-apply sa buhay ko? Kapatid, kung narinig natin, i-apply natin to sa ating sarili. Amen? Halimbawa na lang yung mga nasa college ako, mga student na nursing. Di ba sabi sa mga nursing o kaya sa medical, ang sabi nila masama daw ang yosi. Di ba? Totoo? Masama ang sigarilyo, masama sa baga. Kung silang nagsasabi, bakit maraming nursing student ang naninigarilyo? Bakit maraming doktor ang naninigarilyo? Eh sabi nyo, masama. Eh kayo muna magsimula.
Amen? Pagkos sabi, hindi importante kapatid, hindi importante yung alam natin. Pagkos ang importante, naiintindihan pa natin. Amen? Yung sinasabi ng Diyos na itong problema na to, ginagamit ko upang mabago ka. Itong pagmamahal ko, ginagamit ko upang mabiyayaan ka at hindi na para sa iyo upang mabayaan ng iba. Amen? Ang pangatlong prinsipyo na pinag-uusapan natin ay ang God loves working with you. Amen? Tayo may kapintasan, tayo may kailangan, paulit-ulit na lang ako. Amen? Pero yun ang totoo. Alam natin yun sa sarili natin. Amen? Alam natin na kahit itong isang bagay na ito gusto kong gawin, hindi ko magawa. Amen? Para tayong paralyzed sa ibang. Pero, pwede rin naman natin i-push ang ating sarili. Pwede natin buhatin ang ating sarili upang makalapit. Bangon-bangon din, hindi rin puro higa. Amen? Bangon-bangon din, lapit tayo sa Panginoon. Buksan natin ang ating puso. Amen? Kung may crack man yung puso natin, natin, tayin natin, upang yung biyaya niya ay hindi mabutas. Kung biyaya niya ay hindi masayang lang. Sabi Sister Baby, sayang naman yung oras, sayang naman yung pagpapala ng Diyos. Amen? Dapat punong-puno ka na, dapat banal ka na. Amen? Pero, ganun pa rin ang ating ginagawa. Paulit-ulit nagkakamali. Patawad, Lord, di ba? Lord, salamat. Amen? Kasi nandiyan pa rin yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga, kapatid, magbibigay tayo ng isang example na ang Panginoon ay gustong-gusto, love na love niya na tayo'y nag-work kasama niya. Amen? Kung kilala nyo si Dick at Rick Point. Amen? Si Baby Rick, kanyang, may deficiency siya sa katawan niya at hindi siya makahinga. Para siyang lantang gulay. Amen? Yan ang pagkapanganak sa kanya. Yan si Rick. Siyempre, ang mga doktor habang lumalaki ang bata, sabi na, masisil, hindi na to, lagi na itong mapupunta sa bahay, hindi na to dapat ilabas kasi nga mahina ang baga niya. Amen? Dapat sa bahay lang siya. Amen? Pero, ito yung nangyari sa kanya isang beses. Nanonood ang mag-asawa na si Dick, pati yung kanyang asawa, nanonood ng football. Yan, doon nila nalaman, itong kahit lantang gulay na bata na si Rick, ay gustong-gusto pala ng sports. Amen? Sumisigaw siya ng football. Alam nyo, itong first time niya magsalita, hindi mama, papa. Ang sabi niya, go Brooklyns! Di ba? Ang Go Brooklyns na yun, yung nakikipaglaban na sa football noon. Amen? Hindi na, doon nagulat ang mag-asawa. So, mahilig pala sa sports. So habang lumalaki yung batang si Rick, lumaki siya, sinasali siya ng magulang sa sports niya. Pero hindi siya yung kumikilos kasi nga, kahit nga paa ang kamay niya, utak niya hindi gumagana. Pero nandun ang kanyang ama, na si Dick. At si Dick na to, ay hindi naman to mahilig sa sports. Isa siyang Navy. Amen? At yung Navy na yan, sinurrender niya ang kanyang katungkulan para sa kanyang anak. Amen? Naging full-time siyang nag-alaga sa bata. Ngayon yung nag-alaga siya ng sa bata na to. Amen? Merong wheelchair, di ba wheelchair yung below? Yung wheelchair na yan, tinutulak ng kanyang ama. At doon niya nalaman na masayang-masaya ang kanyang anak. Hindi mababase sa expression, pero damang-dama niya ang kanyang anak. Amen? Ito nga, fast forward tayo. Sumali sila sa triathlon at kilalang-kilala ang tag team na Rick and Dick Point. Amen? Kilalang-kilala to. Ito yung sinasabi na pinapakita, nilalarawan ang tunay na pagmamahal ng magulang. Amen? Sumali sila sa triathlon. Ang triathlon, kapatid, kung alam nyo, ito yung sasali ka ng takbuhan. Una, takbuhan. Sumunod, pupunta ka, magsuswimming. Pangatlo, magbabike ka hanggang sa finish line. Yun ang triathlon, kapatid. Ito, sumali ang mag-ama, habang nag-wheelchair yung kanyang anak, tinutulak niya. Amen? At dun sa sampa, sa bangka, ang kanyang anak, mag-swimming, hinihila niya. Amen? At yung sa pangatlo na pagbabike niya, nandun yung pagkarga niya, at nandun yung paghila at pagtulak niya sa kanyang anak. Amen? In-interview ang kanyang ama. Sabi ng kanyang ama,
napakagaling nyo. Nag-practice ka ba? Sabi ng kanyang ama, itong sabi, maganda pakinggan kapatid. Alam mo, hindi naman ako marunong sa sports. Pero nagbibigay sa akin ng sigla at kalakasan kasi nga nakikita ko yung anak ko na masaya. Kahit hindi niya mawari ko ang kasayahan, ako ang naging paa, ako ang naging kamay ng kanyang kapintasan. Siya ang nakikipaglaban sa sport at hindi ako. Ako'y ginagamit na lang. Amen. Kaya nga kapatid, kung alam niyo yung kwento na yan, ito ay sikat na ginagamit ng ibang bansa na yung kwento ng Rick at Dickpoy. Amen. Meron akong picture dito eh. At ginamit pa nga itong statwa kasi nga maganda tong example. Kaya talaga totoo na may defensive para ano na siya, lantang gulay na. Pero sumikat mo mag-ama dahil nga marami silang sinalihan na triathlon. Amen? Palakpakan mo muna natin ang ating Panginoon. Anong ibig sabihin nito at sinerko? Kasi nga kapatid, hindi naman tayo paralyzed. Hindi naman tayo kulang sa katawan. Hindi naman tayo kulang sa financial na sa isip na natin. Hindi naman tayo kulang sa pananampalataya. Diba? Pero nandun pa rin ang ating Panginoon na sinasabi, hindi ka paralyzed, pero parang yung paralyzed na nanghihina. Amen? Ganun ang sasabi ng ating Panginoon, dinubuhat kita, hinihila kita, tinutulak kita sa pangarap mo. Amen? Kung tingin mo hindi mo kaya pangarap mo, tinutulak kita. Kung tingin mo na problema ka at hindi mo kaya, ako pupunta sa harapan mo at hihilahin kita. At sa bawat gusto mo sa buhay, pinubuhat kita. Pati. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay Ama sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang apat na prinsipyo, kapatid, God works through professions. 2 Corinthians 6 verse 18. Ang sabi ng Panginoon, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Ang sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pala kapatid, mapalad pala tayo. At kahit papaano, ang ating Panginoon ay ang ating Ama, ang ating sandalan. Okay? Ang pinakita ng ating Panginoong Hesus na nandiyan ang Ama. Di sinabi ng ating Panginoong Hesus, mamamatay ako sa krus kasi pinabayaan ako ng Diyos Ama. Hindi, kapatid. Pagkos sinasabi ng ating Panginoon, ginagawa ko ito at dumating na sa akin kasi nga ang pagpapala ng Diyos Ama ay nasa akin na. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay nasa akin na. Mas malakas ang relasyon namin ng pangalang Diyos Ama kaysa sa mga balakid na sisira sa mga kagustuhan niya at kalooban niya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa 1 John 4 verse 16, itong sinasabi, nalalaman natin tayo ay iniibig ng Diyos at lubos tayo ng nalig sa katotohanan nito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinasabi ng ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayong nagbabasa ng Biblia, kahit hindi natin naiintindihan, may paliwanag. Manatili tayo nagdadasal sa Kanya, kahit hindi nangyayari ang ating mga dinadasal. Manatili tayong gumanap sa gawain niya, kahit alam natin, hindi naman natin mabigyan ng oras, o kaya ng space. Amen? Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Amen? Steady ba kayo? Amen? Kaya nga sinasabi ni Sister Rachel. O, di ba dapat steady tayo? Di ba? Hindi ko saan pumupunta. Amen? Pagkos, nagkakaiba-iba kasi ang ating pagsasalita sa tao. Amen? Kung si Sister Baby sabi niya, pabiro, nagsermon na naman ako. Ako naman, nagbibigay ako ng inspirasyon sa inyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, bilang kaokas, kung alam niyo po,
ang liham ng ating Ama na ginamit ang salita ng Bible, pinagsama-sama ito. Alam niyo yun? A letter from the God. Amen? Liham ng Ama. Basahin po natin. Ito pinagsama-sama to ng Bible. Amen? Sabi ng liham ng Ama, basahin natin at medyo mga babata. Aking anak, maraming hindi mo ko kilala, subalit batid ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Batid ko kapag nakaupo at kapag ika'y nakatindig. Batid ko ang lahat ng gawain mo. Maging ang mga buhok mo sa ulo ay aking nabibilang. Pagkat ika'y nilikha sa aking wangis. Sa aking buhay, nakakakilos at ganap. Pagkat ika'y nagbuhat sa akin. Kilala na kita bago ka pa ipaglihi. Hiniran na kita nang balakin ko ang paglikha. Hindi ka isang pagkakamali, pagkat lahat ng araw mo'y nakatirik sa aking aklat. Aking tinakda ang panahon ng iyong pagsilang at saan ka mananahan. Buong ingat at buong inang kitang nilikha. Aking hinugis ang lahat mong sangkap sa sinapupunan ng iyong ina at niluluhal ka sa araw ng iyong pagsilang. Ako'y di wastong ipakilala ng mga hindi nakakilala sa akin. Hindi ako malayo ni galit. Sa halip ako'y ganap na kapanghagan ng pag-ibig at nasa puso kung puspusin kita ng aking pag-ibig. Dahil kay anak at ako ang iyong Ama, aking ihandog sa iyo ang higit pa sa maaaring ibigay ng iyong Ama. Dahil ako ang ganap na Ama, lahat ng mabuting kaloob na iyong tinanggap ay galing sa iyong pangangailangan. Aking plano para sa inyong kinabukasan ay laging puspos ng pag-asa. Pagkat ika'y mahal ko ang walang hanggang pag-ibig. Ang aking isipan patungkol sa iyo ay sindami ng buhangin sa dalampasigan. At ako'y masayang aawit sa iyo ng may kagalakan. Ako'y tititigil sa paggawa ng mabuti sa iyo, dahil ikaw ang aking pinakamamahal na kayamanan. At nais kong ipahayag sa iyo ang mga dakilang mahiwagang bagay. Kung ako'y buong puso mong hahanapin, ako iyong masusumpungan. Hanapin mo sa akin ang iyong kaligayahan at aking ibibigay ang mga naisip ng iyong puso, pagkat ako ay nagbigay ng iyong mga naisip. Ako'y makakagawa ng higit sa iyong iniisip, dahil ako ang iyong dakilang mga aliw. Ako din ang Ama na aliw sa iyo sa lahat ng kapinatiran. Kapag kay bigo, ako'y malapit sa iyo. Tulad ng pagandong ng pastol sa isang tupa, kinandong kita palapit sa aking puso. Isang araw, papahirin ko ang bawat luha sa iyong mga mata. At aking pauliin ang lahat ng hirap ng iyong dinadanas sa mundong ito. Ako ang iyong Ama, at iniibig kita gaya ng pag-ibig sa aking na anak, si Jesus. Pagkat kay Jesus ang pag-ibig ko sa iyo ay nahayag. Siya ay ganap na sinag ng aking pagka-Diyos. Siya ay dumating upang ipakita na ako ay panig sa iyo at hindi laban sa iyo. At upang sabihin sa iyo na hindi ko binibilang ang iyong mga kasalanan. Si Jesus ay namatay upang ikaw ay magkasundo at ako ay magkasundo. Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na kapahayagan ng aking pag-ibig sa iyo. Aking pinagkaloob ang lahat ng aking iniisip upang makamit ang iyong pag-ibig. Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak na si Jesus, tinanggap mo rin ako. At wala nang mga kapag-iwalay sa iyo sa aking pag-ibig. Umuwi ka na sa akin at ako'y maghahanda ng pinakamalaking handaan na mangyayari sa langit. Ako ang Ama sa pasimula pa, ang palaging magiging Ama. Ang tanong ay, maaari ba kitang maging anak? Ako ay naghihintay sa iyo, nagmamahal iyong Ama, makapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan kapatid, kung alam niyo po iyan ng Ama, pwede nyo i-download sa mga cellphone o sa computer natin. God's letter. Malalaman nyo na itong pinagsama-sama na salita ng Diyos, galing sa Bible, doon nyo malalaman na kinakausap tayo ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Ginamit ang kanyang anak
At laging kasama natin ang banal na Espiritu. Amen? Bibless tayo ng ating Panginoon at bibless din tayo upang gamitin sa ibang pagpapala. Amen? Palakpakan ko natin ito. God bless us. Tuwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ihanda na po natin ating sarili para sa invitation of the Holy Spirit. Pagitin natin ang kaibigan. Sino bang tutulong sa'yo? Hindi ang katulad mo, kaibigan mo ako. Sa aking puso ang problema mo, at pagtiwala kang di ka mag-iigo. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Pagkambang nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigyo. Sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayon malaman mo na may kasama ka, hindi kailanman mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may daramay ka sa iyong pagdurusa. Sino bang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sino bang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat at kayo naging Ama sa amin. Kayo ang naging aming mabuting kaibigan, Panginoon. Na kahit kami mahina, Panginoon, na puro kami reklamo, na kahit puro kami iniisip namin ang masama sa amin nangyayari sa amin, ay naging mabuti pa rin kayo, Panginoon, sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na kayo tunay naging mabuti kahit saang oras, kahit saan kami, kahit saang lugar kami naroon, Panginoon, ay lagi mo kami kasama. At bilang anak mo, binabantayan mo kami natin, Panginoon. Oras-oras, minuto-minuto, Panginoon. At dapat nga, Panginoon, at inihingi nga namin, Panginoon, na magsalita ka sa amin. Na magsalita ka sa amin kung kami paulit-ulit na nagkakamali, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang paglapit namin sa iyo at ang pagganap namin ng gawain, Panginoon, ay isa ng malaking himala, Panginoon. Isa ng malaking pagsusunod sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo pa kami ng dagdag na karunungan, kalakasan,
sinasabi namin sa lahat na tunay nga pong kayo'y mabuti, tunay nga kayong dakila, Panginoon, at tunay kayong dapat purihin at pasalamatan sa araw-araw, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat at kayo nagpakilala bilang tunay namin isang magulang. Tunay namin na nagtugtog sa amin at nagpakita sa amin ng pagmamahal na kahit hindi kami deserving mahalin, Panginoon, ay tunay mo kaming minamahal, pinapatawad, at pasalamatan ka rin namin, Panginoon, na laging nandyan ka, Panginoon, sa gawain namin. Kahit sa bahay, kahit sa trabaho, Panginoon, nabantayan mo kami. Nagsasalita ka sa amin, Panginoon. Kumikilos ka, Panginoon, sa aming mga problema. Kumikilos ka sa pag-abot ng aming mga kagustong gawin, Panginoon. Ng aming mga hinihiling sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Panginoon, hihingi po kami ng patawad sa iyo. Awitin po natin, kapatid, ang pagsisisi. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Mga pagkakasala na hindi karapat-dapat namin ginawa. Mga pagkakasala na masakit sa paningin, mabaho, at basura sa inyo, Panginoon. Pero inaalay namin ang mga pagkakasala nito. Ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, ang mga hindi namin mabitawan na mga pagkakasala at kasalanan, Panginoon. Panginoon, patawad kung kami paulit-ulit na nagkakamali. Kung paulit-ulit kami nakagawa ng kasalanan, hindi kaluluhan sa inyo, Panginoon. Panginoon, humingi kami ng patawad kung kami man nakasakit ng aming kapwa. Kung kami nakagawa sa aming kapwa na hindi mabuti. Patawad po, Panginoon, kung kahit sa pamilya namin ay nakagawa rin kami ng kasalanan. Kung sa mga trabaho namin, hindi kami nagtatrabaho ng tama. So, kung saan man kami lugar, Panginoon, na hindi kami gumagawa ng tama at hindi mabuti sa inyo, ay patawad po, Panginoon. Panginoon, naway tapikin mo kami, sabihan mo kami upang ituwid namin ang mga pagkakamali namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang sinasabing kataga namin na tao lang. Panginoon, alam po namin kami tao lang na mahina. Pero hindi po ibig sabihin nito, ito na yung gagawin namin na po paulit-ulit na pagkakamali. Alam po namin, Panginoon, at lagi mo dapat ipaalala mo sa amin, Panginoon, na kami nagkakamali at ginawa mo kami perfecto sa iyong paningin at hindi dapat kami paulit-ulit
Pagsamoy Ngayon, sa mga oras na ito, kapatid, ating luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Glorify thy name. 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 Glorify thy name
mga karamdaman, physical man, mental man yan, o spiritual kapatid, manalig tayo, magpapagaling ang ating Panginoon. Lagay po ang ating mga kamay sa kanan, at ang kaliwang kamay sa may parte ng ating kasakitan, papagalingin tayo ng ating Panginoon. Amen? Pag-ulitin po natin ang Heal Me, O Lord. Manalig po tayo kapatid sa ating sama-sama panalangin, papagalingin tayo ng ating Panginoon. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Panginoon, ang lahat ay gumaling na sa pangalan ng Panginoon. Mas lalo na ang mga kahit saan man sila, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa ospital man. Alam po namin, Panginoon, nananalig kami, lahat na ang pinagalingan. Mas lalo mga pangalan na binigay sa amin, hindi ng kagalingan. Ang aming mga kapatid na si Livina Alarte, Carmelita Gamboa, Helen San Andres, Mobolo Marcelo, Jubilin Alenan, Rosalia Gobrin, Sister Lida Bayona, Juanito Bayona, Juliana Torres, Olga Dupin, Sister Iris Amado, Aida Nora, Jose Espirito, Padre Melvin Castro, Melvin Angelo, Anthony Marcelo, Lisan Mark Pericos, Zenaida Quintos, Esther Costa, Rafael Sabado, Jack Garcia, Fortunato Ortez, Melissa Candelario, Cruz Agbayani, Mirna Lyson, Ami Sabanan, Lolita de la Cruz, Polnario Gomprin, na may bukol sa Banga, Emilio Migueles, Corazon Jeronimo, Remedios Manuel, Armando Gomero, Arlene Lara, Dorotea Santos, Merlin Moreta, ang aming mga kapatid na si Tyra Nicole Bulyo, at mga Sister Sheila Barat, Arestel Bugtong, Rosalina Angel. Amen. Doña Sabeho, ano ang pag-iisip niya? At kung di man namin mabasa ang mga pangalan, mga humingi kayo ng Panginoon, titiwala kami na ito'y mong pinagaling na. Kayang-kaya mo dahil mahaba ang iyong pagpapala, Panginoon, para sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya na naman. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya na naman. Habang luwalhati, magpasalamat naman tayo. Awitin natin ang Give Thanks. Jesus Christ.
Santo, kapala sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.